Hello guys, magandang araw. Ito, meron tayong bagong e-bike dito na hindi atin dito yung sa pinsan ni Mrs. Isang taon lang daw yung battery nito na lead acid battery. Ayan. Nagpapagawa siya sa akin ng Life PO4 katulad nung ikinabit natin doon sa ating unang vlog na ginawang battery ng e-bike. So ito magpapagawa din daw. So check natin yung battery niya kung bakit nasira na agad. Update ko kayo mamaya, ibababa ko lang. Medyo madilim dito, kakalasin ko na lang muna. So yun guys, after natin buksan ito, binuksan natin yung upuan at nandito yung kanyang battery. Ito yung stock battery niya. Kung mapapansin natin napakalinis pa naman. Talagang bago pa nga. Kaya lang talagang nasira na agad. Sayang naman. So check natin kung anong problema nito. Kalasin natin. At i-check natin ang voltage isa-isa mamaya. Mga kaibigan, nakalas na natin tanggal na natin tong kanyang napakabigat naman ito. Talagang sa battery pa lang nahihirapan ang e-bike. Titimbangin natin mamaya kung ilang kilo yan. Ayan, 23 Ah yata yan sabi nung may-ari. Check natin mamaya, buksan natin doon sa loob. So ayan yung mga controller nya at saka yung mga wiring nya. Ayan nga na mga kaibigan, nung mabuksan natin, ito na, nakakabulagang pangyayari. Kaya po pala sira na siya agad. Tingnan nyo ang ating mga battery. Ayan bloated lahat. Bukol. Lahat ng ibabaw niya nakabukol lahat. Pati yung side. Lahat ng side. Nabuntis lahat. Yan po yung sinasabi ko palagi. Na kailangan balance yung ating mga battery. Kaya po mahalaga yung battery equalizer sa atin pong mga e-bike. Kagaya nga po nito. Isang taon lamang po yan mga kaibigan. Nakakapanghinayang talagang isang taon lang ay makikita natin bloated na. Ayan, dito natin tingnan sa side. Tingnan nyo nakalobo na lahat. 5 pirasong battery, lobo lahat. So yun po ang pangyayari kapag dito sa side. Tingnan natin yan nakabukol din Yan po ang nangyayari sa ating mga battery kapag po hindi po balance yung charging at discharge ng ating pong mga battery. Kaya napakahalaga rin po para sa akin ang may battery equalizer. Para sabay-sabay siyang mag-discharge, sabay-sabay din siyang mag-charge. Wala pong battery na maiiwanan, walang battery na mapupuwersa dahil lahat sabay-sabay siya kung malobat, sabay-sabay siya kung mag-full charge. So yun po, talagang mahalaga rin ang ating battery equalizer. Kaya kung naka-lead acid battery po kayo, mahalaga po, meron po kayong battery equalizer. Ilalagay ko po yung link dyan po sa description ng bilihan po ng battery equalizer para po sa ating mga e-bike. At yun naman tutorial kung paano po siya ikabit. Meron na po akong tutorial dyan, 2 upload ko na po yun. Ilalagay ko na lang po dito po sa itaas ng ating video na to. I-click mo na lang kung paano po siya i-install. So kalasin ko na to. Bago ko kalasin, tingnan ko muna yung voltage ng ating pong mga battery. Pakita ko po sa inyo kung bakit siya nasira na agad. Tingnan natin. So tingnan natin yung voltage Ang reklamo kasi ng may-ari nito mga kaibigan ay isang hatid lang niya ng estudyante, lobat na agad. Nakakapanghinayang, 'di ba? Kasi yung e-bike namin, yung nilagyan ko ng battery equalizer, isang taon din siya. Isang taon na rin siya mahigit. So ito, isang taon na din. Mas lamang lang ito ng ilang linggo lang yata. Kaya lang, yung amin na battery, okay na okay pa. Pero ito, tingnan mo, nagtatagas na pati, basa na nga siya So tingnan natin voltage mga kaibigan Check natin ito isa. 12.9 ang taas ng volts nitong isa 12.94. Kita po ba dyan? Ayan, 12.94. Dito sa isa 13. Di ba full charge siya dapat? 12.9 tsaka 13. Pero nung iniuwi ko siya dito sa bahay, tulak. Kasi namamatay siya agad. Hindi siya makaahon dito sa aming paakyat. So ito isa 12.9. Pero hindi siya balance At makikita mo itong isa 11.8. Yan po ang sinasabi ko po. Kaya po mahalaga na meron tayong battery equalizer. Pag meron tayong battery equalizer, balance po yan. Pagka po 12.9 yung isa, 12.9 po yan lahat. At kung sakaling bumaba ang voltage yung iba, iba-balance po yan ng ating battery equalizer. Yan po Kaya doon po sa nagsasabi na bakit kailangan pa niyang battery equalizer, balance naman yan. Hindi po. Ayan, mapapansin nyo, 11.8 yan. Yung iba 12.9, yung isa 13, itong isa tingnan natin.
Ayan, 10. 10.8. O, diba? Diyan pa lang makikita na natin kung gaano kahalaga ang battery equalizer, mga kaibigan. Kasi nga, hindi siya balance. Bugbog na yung iba. Lobat na yung iba. Full charge pa yung iba. Kaya po talaga malolobat. Bibigay po talaga agad ang ating charge ng ating mga battery. Pagka po ganyan, hindi po siya balance. Kaya po mahalaga din yung ating battery equalizer. So, yung link po nun, hindi po ako seller, mga kaibigan, no? Basta yung bilihan na lang po, ilalagay ko na lang po dyan po sa description ng ating video. Tsaka yung tutorial naman ng pagpapakabit, sabi ko nga meron na po ako nun. So, kawawa naman si may-ari kasi 1 taon lang, sira na agad. So, yan. Magpapalit na po siya ng Life PO4 battery. At ito na rin case na ito yung gagamitin natin. Ipakita ko na sa inyo kung ano nangyayari sa ating mga battery kapag po wala nga tayong battery equalizer. Kasi yan naman po ay subok ko na din. Kasi po ako ay 2017 pa po, meron po kaming solar sa bahay. At gumagamit na ako ng lead acid battery simula 2017. So, kailangan po talaga niyan, kapag ang connection ng battery mo ay naka-series, kailangan niya ng battery equalizer. Kung naka-parallel ang connection niya, hindi mo kailangan ng battery equalizer kasi parallel connection naman siya. Lagi siyang balance pag ganun. Pero pag series connection, kailangan po talaga ng battery equalizer noon. So, yun mga kaibigan, konting tip lang yun para sa mga kasamahan natin na meron ding mga e-bike. Talaga pong ganito po ang mangyayari kapag po hindi naalagaan ng maayos yung ating mga battery. Kaya pagka po mayroon kayong extra budget, pagkabili nyo po ng e-bike nyo, mas maganda po nilalagyan ng battery equalizer. At nakita nyo rin naman yung isang video natin na sabi nung technician ng e-bike, maganda rin nga yung mayroong battery equalizer para laging balance yung charge. So kalasing ko na to mga kaibigan, hanggang dito na lang. Sana nakatulong itong aking konting tips sa inyo. Ingat po kayo lahat mga ka-e-bike. God bless po. Hello guys, ito na yung ginawa natin ng battery. Okay na siya. Ayan, nagagamit na natin. Tinetesting na natin and paahon yung daan. Ganito lagi yung daan dito sa amin. Okay, nagana yung ginawa natin. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye.